Minamahal, tuloy-tuloy na po tayo. Dadako tayo sa pinakamahalagang badalang programa sa gabi ito at ibigay lahat pagkataon sa ating beloved ordained preacher, Brother Nilo Miranda. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po ating beloved co-preacher, Brother Alex Asoy. At tayo po mga kapatid ay magkaisang dumalangin sa mahal na Panginoon. Ang mabanal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa gabing ito. Marami pong salamat. Hallelujah. Muli kami makapangaral ng salita o Diyos. Sa walang dalangin namin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Pagpalain mo ang iyong banal na salita. Langisan mo po o Diyos. At gamisan na pa, gamitin mong instrumento sa pagliligtas ng mga kaluluwa o Diyos. Pagpalain mo po ang lahat ng aming mga kapatiran. Maging sa lahat na nakikinig sa gabi ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At tayo po'y tuloy-tuloy na po sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Bago pong lahat, bumabati po ako ng isang magandang gabi. Una't higit sa lahat, minabot natin sa dakilang Diyos ang mataas na papuri at pagdadakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoong Yesus. At ganyan din po ay tayo po'y nagbibigay ng dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Gayon din po sa patuloy natin pag-aalala sa ating ginagalang at minamahal na Stan Pastor Lina C. Almeida, sa lahat po ng kanilang beloved children at sa lahat ng kanilang pamilya. Sa gabi ito, sa lahat ng ating mga webcast viewers sa buong mundo, magandang gabi po sa lahat. At sa ating po pag-aaral ng salita ng Diyos sa gabi ito, ating po pag-aaralan ng salita ng Diyos patungkol sa tinatawag na baptism. The truth about water baptism. Yung pong bautismo. Meron po kasing bautismo na tinuturo ang Biblia. At pag-aralan natin ito mga kapatid. Ito po ay sinasabi ng banal na kasulatan na malaga na maintindihan natin yung baptism. So kung ang tanong ang inyong bautismo ba ay scriptural o tinatawag na biblical ba? So, is your baptism scriptural? Ang tanong po ay kung ang inyong bautismo ba ay nasa Biblia. Nabasa ba natin sa Biblia? O scriptural? Ibig sabihin, based on the Word of God. So mga kapatid, ang Biblia po ay nagsasabi na sa Mark chapter 16 verse 16. Nagsabi po ng banal na kasulatan mga kapatid, he who believes and is baptized will be saved. But he who does not believe, will be condemned. So, Tagalog po mga kapatid, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ito po ay malaga natin po maintindihan. Ang bautismo po mga kapatid ay itinuro ng ating mahal na Panginoon. This is a commandments of God. It is a commandment. Ito po'y kautusan ng Diyos, ipinangaral. So, ang mga apostoles, sila rin po ay nagturo at nagsipagbautismo. Ito sa aklat ng Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said unto them, repent and let every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Sa Tagalog po mga kapatid, na sinabi sa kanila ni Pedro, magsisik kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng banal na Espiritu Santo. So ito po ay napaka-importante, no? It is necessity, mga kapatid. Ito po ay napakaliwanag sa salita ng Diyos na kinakailangan na lahat ng tao ay mabautismuhan. So mga kapatid, meron po kasing iba't ibang practice na ginagawa yung iba. Maraming denominasyon na ang kanilang bautismo ay iba. So alamin natin sa salita ng Diyos, ano ba yung tamang bautismo dapat nating gawin. Yung pong bautismo, ano ba po yun? Immersion ba? O-ring ba? O sprinkling ba? Ano po bang bautismo? Idubog ka ba sa tubig? O buhusan ka ng tubig? O yung tinatawag na yung sprinkling ba? Yung
mga minamahal na Bisik-bisik. wisik-wisik, sabi sa binisik-wisik ba? So, ang subject po ay bautismo. So, kailangan maintindihan po natin. Ang Biblia po, mga minamahal, nagsabi na merong isang bautismo. From the book of Ephesians, chapter 4, verse 5. Sabi po ng Biblia, one Lord, one faith, one baptism. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. One Lord, one faith, one baptism. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. So mga kapatid, isang bautismo ang ating pag-aralan. Yung tinatawag na totoong bautismo na sulat sa Biblia. Alam niyo po mga kapatid, ang bautismo po kasi mga kapatid ay meron tinatawag na proper mode, mga minamahal, of baptism. Ang bautismo po, mga kapatid, sa salitang Grego, ito ay baptizo. Means to immerse, to plunge, or to dip. Ibig sabihin, ilubog sa tubig. Ang bautismo po ay ilubog sa tubig. Kaya, ating mahal na Panginoong Hesus, siya'y nagbigay ng halimbawa na siya po ay pumunta sa Jordan River dahil nandoon si John the Baptist at siya po ay nagpabautismo kay John the Baptist dito sa tubig. Sila ay lumusong sa tubig at siya ay binautismuan, inilubog sa tubig. So maliwanag po ang bautismo ay ilubog ka sa tubig. Nung tayo po ay mga bata pa, tayo po ay dinala sa ating mga magulang noon sa simbahan at tayo binautismuan daw by sprinkling o yung immerse, yung pouring. Yung buhusan ka ng tubig sa ulo, yun ang ating natanggap na bautismo. Mga kapatid, ang bautismo po ay ilubog tayo sa tubig. So, kinakailangan, ang bautismo ay ilubog ka sa tubig. Kaso po, mga kapatid, yung bautismo pinalitan ng reliyon, mga kapatid. Pinalitan ng reliyon by sprinkling at saka yung pouring. So, kung biblical po ang ating pag-usapan, ang biblical mode of baptism is immersion in water. Ilubog ka sa tubig. So, mga kapatid, ulitin ko po, ang bautismo means immersion, and it was immersion. Unless it had been so, full an illogical argument about our being buried with Christ in baptism will have no meaning. Mga minamahal. So, kinakailangan ang tao po ay bautismuhan siya sa tubig. So, purihin ang wala Panginoon. Yung proper authority, ano ba ang kailangan dapat natin gamitin? Sabi po ng Biblia, baptism in the name of Jesus Christ. So, marami tayong mababasa sa Biblia. Acts chapter 2 verse 38, repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ. Ibig sabihin, bautismon sila sa pangalan ni Jesucristo. Sa Acts chapter 10 verse 48, and he commanded them to be baptized in the name of the Lord. And they asked him to stay a few days. Sa Tagalog po, mga kapatid, sabi po, at inutusan niya sila na magsibautismo sa pangalan ni Jesucristo. So, ang bautismo sa pangalan ni Jesucristo. Acts chapter 19 verse 5, sabi po ng Biblia, and when they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus sa Tagalog. At nang kanilang marinig ito, ay nangagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. So, naulitin ko po, ang proper authority ay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. That is, by His authority, and not by the authority of someone else. Hindi yung kung sino-sino lang nagtuturo, mga kapatid. Kinakailangan yung bautismo sa pangalan ni Jesus o Panginoong Jesucristo. Purihin ng Panginoon, ang proper purpose mo sa bautismo for the remission of sins upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga kapatid, sabi po ng Biblia, at upang tanggapin natin ang kaloob ng banal na Espiritu Santo upang mapatawad, maugasan ng kasalanan
at tanggapin ang kaloob ng banal na Espiritu Santo. So, sino po yung dapat bautismuhan? Ang bautismo po ay yung meron ng pananampalataya, yung dumalo sa gawain, naniwala sa mahal na Panginoon, meron siyang pananampalataya, at siya'y nagsisi. Yung tinatawag na repentance, pagsisisi. At yung tinatawag mga minamahal na yung bautismo kasi kailangan meron siyang prerequisite ba yung repentance and faith, pananampalataya at pagsisisi. So yung po mga bata, hindi pa po dapat bautismoan yan mga kapatid, mga minamahal. Ang bata po ay wala po silang alam. Kaya nang tayo po yung mga sanggol pa, binautismoan daw tayo, hindi yun ang bautismo, mga kapatid. So ang kailangan bautismoan, yung meron na pong pananampalataya at marunong na magsisi sa kanyang mga kasalanan. Purihin ang mahal na Panginoon. So ito po yung napakalaga mga kapatid, ang proper authority sa pangalan ni Jesus, ang mode by immersion mga kapatid, ilubog ka sa tubig, yun po ang bautismo, at yung requirements mo yung faith and repentance. So kailangan mo ba ng tao maribaptize? Kailangan po mga kapatid, kung ang inyong bautismo ay natanggap, ay hindi sa pangalan ni Jesus, kailangan nyo magpabautismo. At kung kayo po yung bata pa na bininyagan, hindi po yun ang bautismo, mga kapatid. At pangatlo mga kapatid, kung yung pangalan ay hindi sa pangalan ni Jesus, kailangan nyo talagang magpabautismo. Rebaptize po kayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito po, kahit galing sila sa ibang mga fellowship, pagdating dito, nagpaparibaptize sila, mga kapatid, para sigurado po, mga minamahal, na ang bautismo ay tamang formula, mode, at saka yung authority. Purihin ang mahal na Panginoon. So, purihin ang mahal na Panginoon, sa ulitin ko po, there is only one baptism, but baptism commanded by the Lord Jesus Christ, and the authority, mga minamahal of our Lord Jesus Christ, and baptism for the remission of sin. Mga minamahal, ang baptism, tinatawag na immersion in water, ilubog ka sa tubig, at yung pananampalataya, yung penitent believer, naniniwala at nagsisi sa kanyang mga kasalanan. So magkaroon tayo ng katawag na assurance of salvation. From the book of 2 Peter, chapter 1, verse 10, therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure. For if you do these things, you will never stumble. Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya nga mga kapatid, lalong pinagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo mga titisod kailanman. Purihin ang mahal na Panginoon. So ulitin ko po mga kapatid, ano pang inaantay natin? Sa Acts chapter 22 verse 16 ang sabi ng Biblia. Acts chapter 22 verse 16 sa Tagalog. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, mga minamahal. At nang marinig nila ito, at gayon, bakit ka tumigil? Magtindig ka, at ikaw ay magpabautismo, at ugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. So, now is the accepted time. Kung gusto nyo magpabautismo, puntahan nyo po yung ating mga outstation, yung ating mga outreaches na mga gawain sa buong Pilipinas, maging sa abroad. Kayo po ay magpabautismo, napakahalaga ng bautismo. Ang Panginoong Jesucristo, siya'y naglakad ng ilang milya para pumunta sa Jordan River para magpabautismo. Nagbigay siya ng halimbawa na dapat nating tularan, mga kapatid. Mahalaga ang bautismo sa pangalan ni Jesus. Baka sabihin ninyo, paano Brad yung nakapako sa krus? Hindi pa yung nakatanggap ng bautismo pero ligtas siya. Ligtas po siya mga kapatid. Pero mga minamahal, ang mahal na Panginoon, kasama pa siya noon. May kapangyarihan ng Diyos magpatawad ng kasalanan. At siya'y nakabayubay sa krus. Subalit, hindi pa pinangaral na isinugo ang mga apostolas na mangaral at magpabautismo. Pagkabuhay ng maguli ng mahal na Panginoon, sinabihan niya ang kanyang mga apostolas, go ye into all the world
and preach the gospel. Mangaral kayo sa buong mundo at bautismohan sila, mga minamahal. So ngayon, ang panahon na tayo po'y tumanggap ng bautismo. Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya, huwag nating sayangin, o huwag nating sabihin na saka na lang. Narinig nyo yung patuto kanina ng may cancer sa matris, bulok na yung matris, may taning ng buhay ng 2 buwan, pero nang sila'y dumalo sa gawain ng bautismo, hanggang ngayon, buhay. Purihin ang mahal na Panginoon. Yan po ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Yan ang kapangyarihan ng pagsisisi, pananampalataya at bautismo. Lahat dito tumanggap, nagsisi, nagpabautismo, tumanggap ng himala at kagalingan sa ating mahal na Panginoon. So wala na tayong oras, mga kapatid. Tayo po'y magkaisang manalangin sa oras na ito. Sa lahat ng may pangangailangan, tayo po'y magkaisang dumulog sa mahal na Panginoon. Amang banal sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoong Jesus, misa ng Pao Diyos, ang dalangin namin, beloved Pastor Willis Almeida, lahat ng kapatiran na may mga problema, may mga karamdaman, lahat ng baguhan man, datihan man, o Diyos, ikaw magbigay ng kalakasan, kasigasigan sa paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa, abutin mo ang kalapangailangan, pagalingin mo lahat na may karamdaman sa pangalan ni Jesus, at aming sinasaway ang lahat ng uri ng karamdaman sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Pagpalain mo lahat ng kapatiran sa financial, material, physical, lalo tigit sa spiritual. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, at sa aming pasamantang pag-iwawalay, ikaw magpala, mag-ingat sa bawat isa sa amin. Ilayo mo sa karamdaman lahat ng kapatiran. Sa pangalan ni Jesus we pray. In Jesus' name.